Mapagpalang araw po ng linggo sa lahat. Good morning. Pag-aaralan po natin ngayon ang Genesis chapter 3 verses 14 to 21. Nabanggit na po natin sa nakaraang bahagi ng serye na pinaniniwalaang si Moises ang sumulat o may akda ng Genesis, ang pinakaunang aklat sa kasulatan. At ito po ay naisulat noong 1450 to 1400 BC. Kinakilala po sa tradisyon na si Moises ang sumulat ng unang 5 aklat sa lumang tipan. So mga kapatid, ang Genesis po ay isang aklat tungkol sa simula ng lahat ng bagay. In fact, that is what the word Genesis means. Ang kahulugan po ng Genesis ay pasimula o panimula, ugat o pinanggalingan. At mapapansin po natin ang unang mga kataga sa kasulatan sa Genesis chapter 1 verse 1 ay ganito po ang sinasabi. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit. So, ibig sabihin sa panimula po, tunay po, ang aklat ng Genesis ay tungkol sa pagsisimula ng lahat ng bagay. Kaya may papahayag nga po natin na ang Genesis ay hindi lamang panimula ng aklat, ngunit maraming natalakay na nagsimula sa aklat na ito. Halimbawa po, pasimula ng paglikha sa daigdig, pagsisimula ng kasunduan ng Diyos sa tao, pagsisimula ng kasalanan ng tao dito po, at maging ang pagsisimula ng mga unang pamilya sa kasaysayan ng mundo ay nakatala din po dito. Kaya mga kapatid, the reading of the book of Genesis is truly educational and interesting. Napakaganda pong aklat nito. Ang tatalakayin po natin ngayon sa Genesis chapter 3 verses 14 to 21, mga kapatid, ay ang parusang iginawad ng Diyos sa pagkakasala ng tao. So, may 3 puntos po tayong tatalakayin dito sa Genesis chapter 3 verses 14 to 21. Narito po ang mga ito. Una, nagrebelde ang tao sa Diyos. Pangalawa po, inihayag ng Diyos ang parusa sa pagkakasala ng tao. Pangatlo po, mahal ng Diyos ang tao sa kabila ng kanyang pagkakasala. So, unahin po natin yung unang punto. At talakayin po natin yung unang punto na nagrebelde ang tao sa Diyos. So, narito po ang mga pangyayari kung paano naganap ang unang kasalanan ng tao. Matutunghayan po natin sa kasunod na talata ang mga sumunod na kaganapan. Maalala po natin na una nang pinaalalahanan ng Diyos ang tao tungkol sa mga susunod na kaganapan sa kanilang buhay. So pansinin po natin sa Genesis chapter 2 verses 15 to 16. Narito po ang sinasabi. Inilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, pakakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. At alam din po natin ang mga sumunod na kaganapan. Nilinlang ng ahas ang babae at narito po ang mga sumunod na pangyayari pagkatapos noon. Genesis chapter 3 verses 6 to 7. Napakaganda. Sa paningin ng babae ang punong kahoy. At sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong. Kaya pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon sila ng pagkaunawa matapos kumain at noon nila nalamang sila'y hubad. Kaya't kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa kanilang katawan. So mga kapatid, pansinin po natin, ang unang kasalanan ng babae ay hindi lamang ang pagkain ng bunga. Narito po ang mga
kaakibat na kasalanan nagawa ng babae. Ito po, ang unang kasalanan niya ay ang makinig at maniwala sa sinabi ng ahas. Bago niya kinagat ang ipinagbabawal na bunga, ay nawala na ang pagtitiwala niya sa Panginoon dahil sa kanyang pagsunod sa sinabi ng ahas. So isang malaking kasalanan po, yung mawalan ka ng tiwala o pananampalataya sa sinasabi ng ating Panginoon. At pangatlo po, ang pagkain niya ng bunga na isang pagsuway sa utos ng Panginoon. So nung kumain pa siya ng bunga talaga, yun ay isang pagsuway sa utos ng Panginoon. Kaya mga kapatid, masasabi po natin, ang pag-aalinlangan at kawalan ng pagtitiwala sa Diyos ay naroon na bago pa niya ginawang kainin ang bunga. Lumalabas po talaga ang kasalanan ginawa ng tao ay paghihimagsik o rebellion sa Diyos. Dahil sa kawalan ng pagtitiwala o pananampalataya, pakikinig sa mapanlinlang na salita ng ahas at ang pagsuway sa utos ng Diyos. Mga kapatid, ang pangyayaring ito sa buhay ni Eva at ni Adan ay nakikita pa rin sa buhay ng mga tao ngayon. Ang salita ng Diyos ay totoong naibahagi na sa kasulatan. Matutunghayan at maririnig ng sino man. Ngunit, ang mapanlinlang na tinig ng kasamaan ay patuloy pa rin pinakikinggan. Kaya nakalulungkot po, ang tao ay nabubulid sa kasalanan. Pagkatandaan po natin, mga kapatid, ang pagsuway o paggawa ng kasalanan ay isang uri ng paghihimagsik sa ating Panginoon. Ulitin po natin, ang paggawa ng kasalanan ay isang uri ng paghihimagsik laban sa Diyos. Bigyan po natin ng diin, ang paggawa ng kasalanan ay isang uri ng paghihimagsik laban sa Diyos. Ang pangalawang punto po, dito po ay ipinahayag ng Panginoon ang kaparusahan sa tao sa kasalanan ng kanyang ginawa. Inihayag ng Diyos ang kaparusahan. Pinahayag ng Panginoon ang kaparusahan sa tatlong characters na nagkasala. Sino po ang tatlong characters na nagkasala? Narito po, yung ahas, si Eva, yung babae at si Adan. So narito ang kaparusahan po para sa ahas. Makikita po natin ito sa Genesis chapter 3 verses 14 to 15. At sinabi ni Yahweh sa ahas, sa iyong ginaway may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae, laging mag-aaway. Binhimo't binhinyay, laging maglalaban. Ito ang idudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. So, ang talata po ito ay punong-puno ng mga kahulugan. Pasinin po natin ang sumpa ng ahas. Ay sumpa sa lahat ng ahas at kay Satanas na ginawang instrumento ang ahas sa kanyang panlilinlang. Sa Revelation chapter 12 verse 9 at sa Revelation chapter 20 verse 2, binanggit po dito na si Satanas ang matandang ahas na nanlinlang sa buong sanlibutan. Doon po natin nakilala na si Satan was there in Eden when the first sin of man happened. So Revelation chapter 20 verse 2. Revelation chapter 20 verse 2, narito po ang sinasabi. Sinunggaban ng anghel ang dragon, ang ahas noong unang panahon. Siya ring Diablo at Satanas, at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. So there is a connection. The Satan in the Revelation and the Satan or the serpent in the Garden of Eden. Kaya mula noon, ang ahas at ang tao ay palagi nang naglalaban. Physically and spiritually. Sinasabi po sa talata na ang binhi ng babae at ang binhi ng ahas ay palaging mag-aaway. May mga anak ba ng Diablo na nabubuhay sa mundo?
Napatunayan po ito sa bagong tipan, ang paglalaban ng mga anak ng Diyos at ng mga anak ng Diablo. So pasinin po natin, minsan nakausap ni Jesus ang mga Hudyo. Sinabi ng mga Hudyo na sila ay mga anak ni Abraham at ang Diyos ang kanilang ama. Subalit ano po ang tugon ng ating Panginoong Jesus? Sabi po niya sa John 8 verses 43 to 44, bakit hindi ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Sapagkat hindi ninyo matanggap ang iniaaral ko. Ang Diablo ang inyong ama. At kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. So, totoo po, may mga anak ng Diablo sa ating kalagitnaan. And the deadly blow on the head of the Satan happened. Yes, the deadly blow on the head of Satan happened when Jesus died on the cross and rose again on the third day. This is the plan of God for the salvation of mankind. The offspring of the woman defeated Satan through Jesus' sacrifice on the cross. So napakabuti po at magandang pakatandaan po natin ito as we analyze and interpret the life of Christ. So narito naman po ang kaparusahang binanggit o ipinahayag para sa babae. Makikita po natin ito sa Genesis chapter 3 verse 16. Sinasabi po, sa babae na may ito ang salaysay, sa pagbubuntis mo ay mahihirapan, lalo kung sumapit ang iyong pagluluwal. Ang lalaking ito na asawang hirang, susundin mong lagi habang nabubuhay. Binabanggit po sa parusang ito na ang babae ay mahihirapan sa kanyang pagbubuntis at ang kanyang panganganak ay tunay na magiging napakasakit. Ang panganganak ay isang magandang karanasan at isang pagpapala. Ngunit ang sumpang ito ng paghihirap at sakit ay isang parusa dahil sa kasalanan. Isang parusa dahil sa kasalanan. At ipinahayag din po na dapat siyang sumunod sa kanyang asawa habang siya ay nabubuhay. I see it as a command for pleasant and harmonious family life. The father is the head of the family and the wife submits to the father. Narito naman po ang parusa para sa lalaki kay Adan. Basahin po natin, makikita po natin sa Genesis chapter 3 verses 17 to 19. Sinasabi po, hinarap naman ng Diyos si Adan at ganito ang sinabi, pagkat nakinig ka sa asawang hirang nang iyong kainin yaong bungang bawal. Sa nangyaring ito, ang lupang tanimay aking susumpain magpakailanman. Ang lupang ito para paganihan, pagpapawisan mo habang nabubuhay. Mga damot, tinik, ang iyong aanihin, halaman sa gubat, ang iyong kakainin, upang paganihan, ang iyong bukirin. Magpapakahirap ka hanggang sa malibing. O sinasabi pa po, yamang sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Mabigat, hindi po ba? Kaya nabuhay si Adan at Eva na mayaman at lupa, ang lupa. Mayaman ang lupa sa halamanan ng Eden. Sagana ang tubig at titik sa bunga ang mga halaman. Ang ginagawa nila ay pipitas lamang ng kanilang makakain, gagala at magpapahinga o matutulog ng mahimbing. Walang mga suliranin at panatag at mapayapa ang kapaligiran. Ngunit nang sila ay magkasala na bago ang lahat, na bago ang kanilang kalagayan, nagpapawis na ang lalaki sa pagtatrabaho sa bukid upang may makain sila at mahirap na, hindi na po katulad ng dati. Ang mga lupaing kanilang tinataniman ay hindi na mataba at marami ng mga damo at marami na ring mga tinik. Napakahirap na pong mag-ani ng magandang ani. Ito ay nagpapahina ng ani nila. At mas malungkot po, sila ay nakakaranas na ng sakit at
Gaya ng sinabi ng Panginoon, sila ay makakaranas na ng kamatayang physical. Kapasin po natin, ito po sinabi ng Panginoon sa salita ng Panginoon, daranas sila ng hirap hanggang sa malibing. Yamang sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Mahirap po ang kalagayan ni Adan at napakalungkot ng naganap sa kanila pagkatapos ng nagawa nilang kasalanan. Subalit, napakabuti po ng ating Panginoon. Sa pangatlong punto po, narito po ang sinasabi, gayunpaman, mahal ng Diyos ang tao, kung kaya't gumawa siya ng plano para sa kaligtasan ng mga tao. So tunay po ang pagmamahal ng Panginoon sa taong kanyang nilikha. Mapapansin po natin na sa kabila ng mga sumpa at parusa ng Panginoon sa tao, ay may mga nakapaloob na magandang balita, pangako at pag-asa. Pansinin po natin ang sinasabi sa Genesis chapter 3 verses 20 to 21. Genesis chapter 3 verses 20 to 21. Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asawa ay binigyan ni Yahweh ng mga damit na yari sa mga balat ng hayop. So napakahalaga po. Pansinin po natin. Si Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Totoo naman po, ang lahat ng tao sa sangkatauhan ay manggagaling sa kanya. Subalit, kung susuriin po natin ng may malalim, ng mas malalim, ang pagiging ina ni Eva sa sangkatauhan, ay mapapansin po natin na may kaugnayan ito sa pangako ng verse ng Genesis 3:15. Nakapaloob doon sa pangako po sa verse ng Genesis chapter 3 verse 15 na mula sa binhi niya manggagaling ang tagapagligtas na dudurog sa ulo ng ahas. So ito po ang final victory against Satan na naganap nang namatay si Jesus sa krus at nabuhay na muli. So nagkaroon po ng katuparan sa bagong tipan sa buhay ng Panginoong Jesucristo ang sinabi ng Panginoong Diyos doon sa ahas at sa babae. So pangalawa po, sa second verse po, ang mag-asawa ay binigyan ng Diyos ng mga damit na yari sa balat ng mga hayop. Pasinin po natin, ang mga dahong pinagtagpi-tagpi at ginawang panakip sa katawan ng tao ay hindi sapat upang ganap natakpan ang kanilang buong katawan. Kung kaya't gumawa ang Diyos ng mga damit na gawa sa balat ng hayop, ito po ay patunay na kahit na nagkasala ang tao, mahal pa rin sila at patuloy na pinangalalagaan ng ating Panginoon. May mga mangangaral po na nagsasabi na ang pagsasakripisyo ng mga buhay ng hayop upang madamitan ang tao sa panahong yaon ay naglalarawan ng pagbububo ng dugo para sa kaligtasan ng tao na katulad ng ginawang sakripisyo ni Jesus sa krus. So how do we conclude? Ang mga tala sa kasulatan sa Genesis chapter 3 ay hindi lamang po kasaysayan ng dalawang taong nagkasala. Dahil ang pagkakasalang kanilang ginawa ay apektado ang lahat ng tao maging sa ating panahon. Maski po tayo apektado sa kasalanang ginawa ng ating mga ninuno. Ang mga sumpa at parusa na mga talatang natunghayan natin ay nakatutulong sa atin upang maunawaan natin kung bakit ang buhay natin sa ngayon ay batik ng kahirapan at mga suliranin. Ang mundong ating ginagalawan ay hindi na tulad ng mundong ginawa ng Panginoon para kay Adan at kay Eva na nooy tinatawag nating Eden o Paraiso. Ang daigdig na ating ginagalawan ngayon ay puno ng suliranin, pagsubok, sakit, pagdurusa,
at lahat ay humahantong sa kamatayan. All of this, my brothers and my sisters, are the consequences of sin. Lahat po ito, pangyayaring ito ay dulot ng kasalanan ng tao. Subalit, mabuti ang Panginoon. Dahil sa biyaya at habag ng ating Panginoon, ay pinagkalooban niya tayo ng isang pangako. Nangako siya na magpapadala ng tagapagligtas. Nangako rin po siyang pagkakalooban tayo ng buhay, kapatawaran at kaligtasan sa ating mga kasalanan. At tinupad niya po lahat ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, marapat lamang na kilalanin natin at pasalamatan ang walang katulad ng kabutihan at walang hanggang pagmamahal ng ating Panginoon para sa atin. Amen? Mga kapatid, narito po muli ang tatlong paksang tinalakay natin sa Genesis chapter 3, verses 14 to 21. May tatlong puntos po tayong pinag-aralan dito at narito po ang mga ito. Nagrebelde ang tao sa Diyos. Inihayag ng Diyos ang parusa sa pagkakasala ng tao. Mahal ng Diyos ang tao sa kabila ng kanyang pagkakasala. Kaya, mga kapatid, let us have peace that God loves us. Let us give God peace that God loves us and will never leave us nor forsake us, like what He did to Adam and Eve. Let us have contentment and peace in our life. So mga kapatid, let us pray. Heavenly Father, we praise you for your unconditional love. We praise you, O Lord, that you sent Jesus to save us from our sins. Because as poor and weak humans, we cannot save ourselves. You saved us from sin and gave us eternal life, and we are forever thankful. Help us, O Lord, so that we can be worthy of your kindness and your love. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless everyone. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it, Lord. Use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice.